Sa totoo lang, pagod na pagod pa din talaga ang katawang lupa ko pero kailangan talagang kumilos. Magrereklamo pa ba tayo? Syempre hindi. Bawal tayo magreklamo. Responsibilidad natin to. Ang tagal ko na nga ding hindi na ipagluluto ng pancake to mga anak ko pambaon sa school kaya ito ipinagluto ko na. Sabi nga ng panganay ko, palagi daw inaabangan ng kaklase niya yung pancake ko dahil sarap na sarap nga daw sa luto kong pancake. Kanina nga lang niya naulit sa akin kaya ayun, pinapabaunan ko na siya ng madami. Kung dati 2 piraso lang, ngayon 4 na piraso na. Para naman sa almusal nila, ipinagluto ko lang sila ng corned beef na may patatas. Kaya lang kapag ganitong nagluluto ako ng corned beef na may patatas, yung kinakain ng pangalawa kong anak corned beef lang at iniiwanan niya yung patatas. Pero yung panganay ko kumakain din naman yan dahil minsan nga nagluluto din siya ng ganyan. At nang malapit na nga ako matapos magluto, ginising ko na sila tapos pinaligo ko na din. Ganun na nga ang ginagawa ko dati, pinapakain ko na muna bago maligo. Ngayon, pinapaligo ko na muna. Dahil napansin ko nga na kapag naligo na muna sila, inauubos nila yung pagkain nila. Hindi kagaya nung kapag pakakainin ko muna. Hindi talaga nila nauubos. Parang wala pang kagana-gana kumain. Pagkatapos nila gumaya, kinatid ko na nga din sila. Nung unang kuha namin ng e-bike, hindi ko talaga sila hinahati dahil nangangapa pa nga ako sa pagdadrive ng e-bike. Pero ngayong maalam-alam na, ako na ang naghahatid sa kanila. Pero kapag gahol na sa oras, minsan ang asawa ko ang naghahatid. Masanay kasi talaga ako mag-drive ng single kaysa sa e-bike dahil yung e-bike 3 na ang gulong nun. Kaya nung una talaga medyo nahihirapan ako. Kailangan ko na kasi talaga magsanay dahil yung asawa ko nga naaabala na sa trabaho kapag siya pa yung maghahatid, magsusundo. Pagkahatid ko naman sa kanila, ito nga't naghuhugas na ako ng mga hugasin ko dito sa lababo at naglinis na nga din ako dito sa kusina. Habang naghuhugas nga ako panay nga din ang tawag ko sa bunsuhan ko dahil minsan talaga umaakyat sa sofa minsan nahulog na yun doon. Tapos may pinuntahan nga lang kami mag-asawa saglit. Pagka-uwi naman, pinakain ko naman ang tanghalian ng pangalawa kong anak. Pagka-uwi ko naman, naglinis naman ako ng buong bahay dahil tingnan nyo naman, napakakalat talaga. Araw-araw ako naglilinis pero araw-araw din talagang makalat tong bahay. Ganyan talaga, wag na tayo magtaka dahil may nakatira pero kapag walang nakatira, hindi naman ganyang kakalat. Maliit lang naman tong bahay namin pero sa totoo lang kahit mali ito, nakakapagod pa din talagang linisan. Nang mapakain ko nga ng tanghalian ng pangalawa kong anak, umuwi ka agad ako at sabi ko nga iidlip ako kahit kaunting oras. Kaya lang ganito naman tong bahay at napakakalat talaga kaya hindi na lang ako natulog at naglinis na lang ako. Pero bago ako naglinis, pinatulog ko na muna ang bunsuhan ko. Sasabayan ko nga sana ng pagtulog kaya lang hindi naman ako makatulog dahil iniisip ko nga itong salas na napakadumi. Hindi lang masyadong makita sa camera pero sobrang dumi na talaga ng sahig namin at kailangan na talagang imap yan. Speaking of map, may bago na naman akong map at may bago na naman akong ibubudol sa inyo. Naku, napakagandang budol nito dahil napakaganda talaga ng map na to. Kung dati-rate, wala talaga akong pang map. Minsan nga nangihiram pa ako sa kapitbahay namin tapos yung map ng kapitbahay namin nasira ko pa. Kung okay lang sana kami ng kapitbahay ko na yun at kung nag-iimikan kami, bibigyan ko talaga siya ng isang map kapalit ng nasira akong map niya. Kaya lang, hindi kami okay. O ganyan talaga, hindi yan maiiwasan na mayroon talaga tayong kapitbahay na hindi makakasundo. Hindi tayo perfect. Pero etong bago kong map na ko, perfect na perfect talaga para sa akin. Napakaganda talaga at sobrang nagustuhan ko.